Alright guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at pag-usapan naman natin ng isang just today, news about yung mga DDS vlogger kinasuhan ni Commodore J. Tariela. Okay, bakit? Because sa fake news, di ba? Okay, at alam naman natin yung mga DDS vloggers, notorious fake news peddlers la, right? Okay. At inamin pa ito nila doon sa sa Quadcom hearing kung natatandaan nyo last year. Okay? So pag-usapan natin yan. Let's watch a video from UNTV News and Rescue. Okay? So let's listen. Commodore Tariela. Magandang tanghali, Nel. Ayon sa kampo ni Commodore J. Tariela, ay may mga content sa social media itong vlogger na si Sas Rogando Sasot mula nga noong July hanggang October ng 2024. Sa tunay na pangalan, Alan Troy. Kaninang umaga ay pumunta sa Manila City Prosecutor's Office si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kasama ang Movement Against Disinformation o MAD. Ayon kay Tariela, sasampahan nila ng kasong cyber libel si Sasot dahil sa tatlong issue ng fake news na sinabi ng vlogger sa social media. Una ay ang may natanggap umanong $4 million si Commodore Tariela na talent fee mula sa Amerika. Pangalawa, grabe no? Yung sasabi ka ng information na si Commodore ay nakatanggap ng milyon na dolyares. Imagine niyo yun. US ang bibigay ng millions of dollars para lang yung naratibo ng US ay gamitin ng Pilipinas. 'Di ba? Pero wala siyang prueba, 'di ba? Wala siyang proof na ilalabas. Okay. Kaya, yun, kinasuhan ni Sir J. Tariela itong si Sasot. Dalawa ay ang sinasabi naman ng vlogger na may kinuha umano si Tariela na 3 bag na may lamang pera mula sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. At ang huli ay ang... Yun. Kung meron man siyang sasabihin na may kinuha daw pera sa bahay ni Martin Romualdez, magpakita siya ng ebidensya, 'di ba? Any proof na magpapatunay na yung sinabi mo ay totoo. Pero kung kuda ka ng kuda, wala ka namang proof or picture or any message from anyone or any pictures na nagpapatunay na nangyari to, tatak fake news ka. Di ba? Okay. And I think there's one more. Sinasabi nitong Project Atlantis naman ng mga Amerikano. Ayon kay PCG... Yun, okay. So si Sasot nag-fake news ng 3 information. Yung pera galing sa US, pera kay Romualdez, at yung Project Atlantis. Diba? So parang intriga eh. At I think for me mabuting nagsampa ng reklamong cyber libel si Sir J. Tariela para na tong mga tao na to magtanda yung kanilang naratibo na nilalabas sa kanilang mga bibig ay hindi para sa Pilipinas. Ay para to sa ibang bansa na sumasakop ng ating teritoryo. Diba? I'm sure alam niyo na guys kung anong bansa yan. Okay? So let's listen more. Spokesperson Tariela, walang katotohanan at walang basihan ang mga sinasabi ni Sasot. People who follows him or believes on whatever he tweets or posts sa Facebook, tatanggapin nila na to na as a gospel truth, no? So through challenging Miss Sasot dito sa court for him to produce evidence
to say na fact. Sinabi pa ni Sir J, she and him. Okay, but anyway, yun na yun, guys. Siyempre, kung meron kang ilalahad na sa tingin mo ay dapat ilahad, pero kailangan mo pang patunayan yung facts. 'Di ba? Kasimple-simple lang eh. Yung gusto mong maglantad ng intriga, pero wala ka naman ebidensya. So, anong mangyayari sa'yo? 'Di ba? Oh. Tapos, para sa akin hindi ito parang sinabihan ka ng ganito, ganyan, nilatagan ka ng, sinabihan ka na meron kang ginawa pero hindi totoo, fake news, 'di ba? At nagsampa siya ng kaso. Hindi naman kailangan tingnan natin na, sinabihan ka na ito o ano ka na, onion skin ka na, 'di ba? Pero para sa akin, mas mabuting itong ginawa ni Sir J. Kasi kung sa criticismo, walang problema. Pero yung freedom of speech ay kung ginagamit mo sa kalokohan, kaya katulad ng ito, wala tayong pupuntahan, 'di ba? Magiging sila, they will have freedom to do whatever they want. They will say whatever they want kahit na hindi totoo. 'Yun ang masama. Okay, so guys, thank you for listening. If you have any comment and suggestion, you can type, and I'll see you in the next video. Salamat po. Thank you.